Bayan habang papalapit ang ikalima sa serye ng mga bagyong tumama sa Pilipinas sa loob ng ilang linggo. Tanong ng ilan, bakit tila iisa lang ang daang tinatahak ng mga ito? Paliwanag ng Pag-asa, malaki ang epekto ng weather system sa hilaga ng bansa, kaya Northern Luzon ang tinutumbok ng magkakasunod na bagyo. Sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi ito ang unang beses na binayo ng magkakahilerang bagyo ang bansa at tuwing buwan ng Nobyembre rin, tumatama ang kalamidad. Yan ang ulat ni Benji Durango. Nasa 24-hour to 36-hour lead time ang abiso ng Pag-asa para maagang makapaghanda ang publiko sa paparating na dalawang bagyong Ophel at Pepito. Ang mga bagyong ito ang ika-5 at ika-6 na magkakasunod na bagyong papasok sa bansa. Hindi pa nakakaraos sa baha ang ilang bayan sa Cagayan Valley Region, pero nagbabanta na naman tumbukin ng panibagong bagyo ang eastern coast ng Isabela at Cagayan. Dahil sa walang patid na bagyo, iisa ngayon ang tanong ng publiko. Ang sinasabi pong track nung tatlong bagyo, si Nika, si Ophel, and then si Manny, ay supposedly pare-parehas po. Bakit initially nga po pare-parehas siya? Paliwanag ng Pag-asa, panorte sana ang track ng bagyo palayo ng Pilipinas, pero may weather system na iniiwasan ng bagyo kaya tumatawid dito sa Northern Luzon. Iniiwasan po ng mga bagyo itong reach of high pressure area. So dahil nasa northern part ito, hindi po ito makakilos ng pahilaga. More on pakanluran or westward ang nagiging pagkilos nito. Sa ginawang research ng PTV, nangyari na ang ganitong senaryo noong 1948 kung saan 6 na bagyo rin ang pumasok sa bansa buwan ng Nobyembre. Naulit ito noong 1956, 5 bagyo naman buwan din ng Nobyembre. Malaking factor din ang lugar kung saan ito nabubuo, lalo't ang storm cluster na ito nangyayari tuwing mataas ang temperatura ng Pacific Ocean na nasa 27 degrees Celsius. Mataas ang temperatura sa bahaging ito ng Pacific Ocean. Ang matingkad na pulang kulay na yan, diyan ipinanganak ang magkakasunod na bagyong dumaan sa bansa. Kung meron man kakaibang nangyayari ngayon sa pagbuo ng mga bagyo, yan ay ang pagbaba ng bilang nito. Na-monitor na nila ito buhat pa noong 1948 kung kailan nagsimula ang scientific records ng Pag-asa. Yung bilang ng bagyo natin na pumapasok sa PAR ay bumababa yung bilang ng bagyo. Nagdi-decrease yung frequency. Pero in terms of intensity ng mga bagyo, yun po yung increasing trend nakikita natin. Mas nagiging intense ang mga ating mga bagyo. In fact, based po dun sa historical record natin mula 1948 up to 2023 na mga bagyo, pinakamadami po ay ang typhoon category. Maswerte na nga lang daw dahil wala pang amihan na pwedeng magtulak pababa sa track ng mga bagyong pumapasok. Kung malakas daw kasi ang Northeast Monsoon, Visayas o Mindanao ang tatamaan ng mga bagyo na maaaring mangyari pagdating ng Disyembre, pagpasok ng dalawang bagyo pa na inaasahang mabubuo sa Pasifiko pagkatapos ng Pepito. Paniguro naman ng DSWD, nakahanda ang 92,302 family food packs para sa Cagayan Valley. Bukod pa dyan, ang nasa 2.2 billion pesos na halaga ng tulong ang naka-standby para sa tatamaan ng bagyo. Kabilang na mahigit 80 milyong pisong karagdagang standby fund, 1.3 million na family food packs at mahigit 860 million na non-food items. Ang target ng gobyerno, walang magugutom at zero casualty kahit pahambalusin ng bansa ng magkakasunod na bagyo. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.